Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sino man ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Magandang hapon, Pilipinas! Alauna na ho ng hapon. At kapag alauna, ito na ho ang inyo pong walang sinasanto sa Radyo Pilipinas. Kumusta na po? It's a Wednesday afternoon, April 21, 2021. Medyo maganda po ang lagay ng panahon ngayon, no? Hindi ho tayo napapasama ho sa pagkakaroon po ng masungit na panahon. Bagamat mainit, no? Maalinsangan ngayon po dito sa Metro Manila. Kumusta na po tayo sa mga bumibiyahe ngayon, sa nakikinig ho sa ating pong sa kanilang pong mga car stereo, may radyo nila sa sasakyan. Medyo mainit ngayon, konting lamig ng ulo. Magpa-aircon, yung mga walang aircon ho, na mga nasa jeepney, sa mga bus, kumusta po kayo? Kayo po'y nakikinig po sa Radyo Pilipinas. Marami tayong pag-uusapan sa araw po ngayon. May ilan po tayo sa mga kababayan natin na mahilig pong sumakay na mga motorcycle taxi. Ating po pag-uusapan mamaya ang pagbibigay po ng safety at ano ba yung mga concerns po ng ating po mga motorcycle riders. Minsan sila po ay nabibiktima ho ng mga fake customers. Ano pa ba? Mga fake na mga orders, di ba? So yan po ang ating una hong bibigyang importansya ho dito sa ating pong programa. At the same time, yung pong panawagan ng ilang pong mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso na sila daw po ay dapat bigyan o lagyan ng mga motorcycle, ang tawag ito, mga video cameras para ma-document daw ho ang lahat ng mga nangyayari ho sa kanilang pagbabiyahe sa ating pong mga kalsada, hindi lamang ho dito sa Metro Manila. Dahil ang mga motorcycle taxi ho, pinayagan ho sila ng ating pong batas, ng ating pong Kongreso na magsagawa pa rin po ng kanilang pong tawag nito, trial sa mga piling mga lungsod, no? Baka meron sa Cebu at meron din po sa Cagayan de Oro. So mamaya, hingaw tayo ng update po mula po sa dalawa po nating motorcycle app companies. Ito po yung Angkas at the same time ang Joyride. Kumusta po ba ang kanila po mga riders? May mga konti hubang mga pangamba dito ho sa kanila hong pagtatrabaho bilang mga riders ng ating pong dalawang kumpanya, ang Joyride at the same time at ng Angkas. At meron pa rin mga iba, no? Pero ito lang kasi yung mga kilala kasi, no? At naalala ho ninyo, meron ho tayong isa pong tsuper na, isa pong rider na nabiktima ho ng fake customer. At kawawa naman, mangiyak-ngiyak nga ho siya dahil nga po dun po sa hindi ho binayaran ang kanya pong nabili. Siya kasi una ho, ginamit ho niya sarili ho niyang pera para pambili. Ganun kasi yun eh. May mga minsan pabili, meron pong mga orders, idinadaan po yan sa mismong sa kanila pong app. Pero pagdating ho, yung pala ay nagbibiro at napepeke ho sila ng ilang pong mga customers. Kawawa naman. So tanong mo natin kung ano po mga possible pong mga measures para po maiwasan na mabibiktima ho kanila pong mga riders. Okay? So mamaya inimbitano natin sina George Royeca
ang Chief Transport Advocate po ng Angkas at ang tagapagsalita po at Vice President rin po ng Corporate Affairs, VP for Corporate Affairs ng Joyride, walang iba kundi si Commissioner Noli Ayala, Attorney Noli. Mamaya po kasama rin po natin. Also, isa rin po sa malaking balita na umusbong po, mukhang kahapon yata inilabas po yung desisyon, no? Yung pong sinasabing pagbasura ho sa petisyon, electoral protest laban ho sa ating hong VP Leni Robredo. Dito po yung protesta ho ni dating Senador Bongbong Marcos nung pong nagdaan pong halalan noong 2016 ay parang ano na po yan, wala na hubang saysay. Mamaya po ikausapin natin si Attorney Vic Rodriguez, ang legal counsel po ni Senador Bongbong Marcos. Tanong natin kung ano bang next move ho nila dahil po dito sa nagpasya na ho ang PET. Ito na ba final o meron po ba silang mga legal moves na gagawin patungkol dito sa protesta? Dahil malapit na rin pong halalan, no? Baka siguro at least natugunan na ito ng Supreme Court, yung tumatayo pong Presidential Electoral Tribunal. Yan po ating pong nakahilera sa araw po ngayon. Okay, eto, hingi muna tayo ng update mula po sa Pag-asa DOST. Ang ating pong weather forecaster po, walang iba kundi si Joey Figuracion. Alamin natin ang update po nito pong si Bagyong Bising. Ka Joey, magandang hapon sa iyo. Radyo Pilipinas. Good afternoon. Sir Joey. Hindi ko marinig. Wala yata siya, nawala. Pakitawag ulit si Joey Figuracion. Ka Joey, good afternoon. Si Alex Santos po to. Mukhang nawala Ivy. Pakitawagan ulit. Nawala si Sir Joey Figuracion. Nandiyan na ba, Ivy? Tawagan pa natin ulit. Sir Joey? Sige, wala pa. So, babalikan natin. Naputol ang linya dahil akala niya ipapasok na ho kagad siya. Nagsisimula pa lang ho tayo. Nagbubungad pa lang ho tayo ng mga impormasyon kung ano pong aasahan po ng ating pong mga listeners at mga viewers po sa Facebook page. Kung ano po pag-uusapan natin ngayong araw na ito. At mamaya po ay ibabahagi ko rin po sa inyo yung pong naging paghatol po sa Amerika. Ito po ay tinatawag ho nating landmark victory sa judicial system po nila ho dyan for civil rights. Dahil nga ho, di ba, naalala ho ninyo na bigla hong naglabasan po ng mga statements ang ilang po mga sikat na mga basketball players, mga sports icon at ilang pang mga bigwigs doon po sa kanila pong lugar dahil po dito sa pagkamatay po ni George Floyd. So mamaya po ipakita ko sa inyo ano bang decision po na naging hatol po dito kay Police Officer Derek Chauvin. Okay, nandito na ulit si Joey Figuracion, ang ating pong weather forecaster ng DOST. Ka Joey, magandang hapon sa iyo. Radyo Pilipinas. Alex, magandang hapon at sa lahat po nating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin na nasa loob ng ating area of responsibility si Bising at na patuloy na maintain ito ang kanyang strength na nasa typhoon category. May lakas ito na 175 km per hour malapit sa sentro at yung pagbugso niya ay umaabot at 215 km per hour. At huling namataan yung mata niyan kaninang alas 10 ng umaga sa layong 360 km silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. At ito'y kumikilos pa Hilagang Kanluran sa bilis na 10 km per hour. So base sa kanyang forecast track ng Pag-asa sa ngayon, lalabas po ito ng ating area of responsibility by weekend pa, Sunday ng umaga. At ngayon ay nabawasan na ang mga areas under warning signals at bumaba na rin dahil signal number 1 na lang ngayon ang nakataas sa bahagi ng Batanes, Cagayan, kasama yung dyan sa Babuyan Islands, sa eastern portion ng Apayao, eastern portion ng Kalinga, eastern portion ng Isabela, northeastern portion ng Quirino, northeastern portion ng Aurora. So for the next 24 to 48 hours, maaari pa rin may epekto itong si Bising, lalong-lalo na sa silangang bahagi ng northern Luzon. At delikado pa rin, asahan pa rin yung mga pag-uulan at pagbugso ng hangin at delikado pa rin yung mga ang paglalayag sa dakong yan ng ating bansa dahil posibleng umabot sa 5.5 meters ang wave height dyan lamang sa coastal areas sa mga lugar na yan sa northern Luzon. At yung ating next bulletin ay lalabas po mayang alas 5 ng hapon. So ganun pa rin pala yung yung lakas pa rin niya, nasa 175 ang hangin, no? Hindi pa rin humihina, Ka Joey, no?
Yes po, hindi pa rin po yun at inaasahan na for the next 24 hours ay maaaring ma-maintain niya pa rin po, manatili siya sa ganyang lakas. Pero habang umakyat po siya, ay expected po na hihina po ito. Ayun, ang kagandahan naman dito, Ka Joey, yung sinabi mo na tinanggal na yung signal number 2, no? Signal number 1 na lang. At eventually siguro baka mamayang hapon wala na ho yung mga typhoon signal, no? May possibility po na maaari pong mamayang gabi ay wala na po tayong storm signals wind signal sa anong bahagi ng ating bansa. But generally, ang mga pag-ulan ay asahan pa rin po sa Northern Luzon. Okay, sige. Ka Joey, maraming salamat. Salamat po at magandang hapon. Si Ka Joey Figuracion po, ang ating pong weather forecaster po, at nagbigay po ng update tungkol dito sa bagyong Bising. Okay, ito, pasok na ho natin na nasa linya ngayon po si PNP spokesman, o bagong PNP spokesman po natin ito Walang iba kundi si Brigadier General Ronaldo Olay ng Philippine National Police. General, good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Alex. Opo, congratulations, sir. Mukhang kailan ho kayo nagsimula? Kanina lang ho o kahapon? April 16 yung order ko, Alex. Ano nangyari ho dito? Bakit nagpalito ng tagapagsalita ngayon po ng Philippine National Police, sir? Actually, si General Usana, yung aking pinalitan, ay nag-retire na. Ayun. So, nagkaroon ng vacancy dito at ako naman ay niluklok ni General Sinas, PIO ng PNP ngayon. Very good. At congratulations po, General. Okay, siguro simulan natin ang ating pong usapan at siguro meron na ho kayong mga mga sagot ho dito. Patungkol ho dito sa profiling at ano ba ang ginawa ho yung investigasyon? Iniimbestigahan ba ho ninyo yung QCPD? Bakit nga ba nila pinuso yun? Kanina ay naglabas ng kautusan si General Sinas na mag-iimbestiga ang CIDG at yung Police Regional Office concerned NCRPO para imbestigahan yung alleged profiling or red tagging daw. No? Pero nung isang araw ay naglabas din siya ng kanyang statement na wala siyang inutos na profiling or na red tagging. No? There is no order from the National Headquarters to conduct any form of profiling. It is beyond yung interest namin. Gusto lang namin na tinitignan natin doon bakit nandoon yung presensya ng mga kapulisan natin ay to ensure compliance ng pambayanan sa minimum public health standard ayon na rin sa kautusan ng IATF, Alex. Oho, dahil nga ho, napakarami kasing tao, sir, no? Baka mamaya kung sabihin na hindi binabantayan ito ng ating pong kapulisan, sabihin na remiss ninyo yung tungkulin, sir, no? Tama, kasi ayaw natin na maging super spreader events yun, no? Yeah. Ang proseso kasi dyan ay dapat i-coordinate muna sa, at least sa barangay, no? Para yung barangay din ay tumulong. Alam mo na yung mga barangay police action teams natin, yung BPAT, yung mga tanods, para tumulong na rin, para papilahin o mag-observe ng social distancing. Yun lang naman ang gusto natin doon. Opo. So far, dahil nga kahapon napatigil po yung community pantry na yan, ano po ang ginagawa ngayon po ng PNP para at least masiguro na nasusunod ang health protocols at wala hong banta doon po sa mga organizers? Meron ba kayong ipinaiiral po ngayon po dyan na magandang flow ng pagtangkilik po ng ilan po natin mga kababayan dyan, sir? Kaya nga yung mga local ground commanders natin, nasa kanila yung decision kung kailangan na padala sila ng kapulisan doon para ayusin yung pila. No? Yun lang naman ang intention ng inyong PNP, bakit yung mga ground commanders natin ay nagde-deploy doon. Kasi kung walang pila, walang ayos, dyan nagsisimula ang gulo at pwedeng dyan din magsimula ang infection. Kaya inuunahan na ng kapulisan, forward looking na tayo na pinapadeployan natin ang mga police, mga social distance patrollers, actually ang tawag namin sa kanila, para ayusin yung pila. Opo. No? By the way, hindi lamang po to sa lungsod ng Quezon po, General, no? Dahil mukhang nagaya na rin po to sa ibang mga lungsod.
So ganun na rin po ang coordination po ninyo sa lahat po ng mga districts po natin sa Metro Manila, sir, no? Tama yun. Tama yun na hindi nagsimula kasi dito sa lungsod ng Quezon City, tapos sa lungsod ng Quezon, and then gumaya na rin yung ibang mga lugar. Kaya dahil sa ganyan ay kailangan mag-adjust din tayo ng deployment natin, no? Opo. Noong una ay nagko-concentrate tayo sa mga quarantine control points natin. Dito sa bubble area, nag-deploy tayo ng mga tao natin, and then other law enforcement checkpoints. So ngayon pa ay kailangan mag-deploy din tayo sa mga lugar na ganyan kung saan may bayanihan. Alam mo naman kasi likas sa loob natin yung bayanihan spirit sa mga Pinoy, no, na tumulong, no. Pero isaayos natin, ayaw natin magkagulo, ayaw natin maging super spreader events. Alam mo naman, pandemic pa tayo, MECQ pa rin tayo. Ayaw natin ayan ay cause ng, alam mo na, pagkalat ng virus. Oho. Siguro, what if, ito'y ano lamang, no, posibleng hindi pa naman ho mangyari, pero what if, hypothetical lang ako dito, General, what if nga ho, kung meron pong magkakalato ng sakit ho dyan ng COVID-19, may posibilidad po ba na ito po'y ipatigil po ng Philippine National Police po, sir? Hindi naman sa Philippine National Police ang may tanging desisyon yan. Kasi ang nagpapatupad yan dapat yan ay mga local government units natin. Kaya sabi ko nung una ay dapat i-coordinate sa LGU para alam din nila sila ang siguro maglagay ng tamang lugar kung saan man dapat na maglagay ng mga bayanihan na ganyan, no? Sila kasi ang nakakaalam ng situation sa ground, no? Meron tayo mga localized lockdown, no? Sinasara ng mga barabarangay yung mga daan-daan nila, mga iskinita. Pag may nakita nilang sa assessment nila ay risky, isasara nila yan. Ayaw natin na maging super spreader event niya, ang sabi ko kanina, Alex. Opo. Okay, may iba ho tayo, General. Lulubos-lubusin ko na po itong ating pong pagkakataon sa makapanayam mo kayo, General. Ito pong report na ibinahagi po ni Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Richard Gordon, with regards po sa dumarami pa rin po ang nabibiktima ho ng riding in tandem. Ngayong taon na, umaabot na po ito sa higit 100 cases ng pag-involve ho ng riding in tandem. Ano po ba ang ginagawa ngayon po ng Philippine National Police para ito po'y masawataho at matigil po, sir? Alam mo, Alex, sinusuportahan namin yung intensyon ng panukala ni yung batas na nilikha ni Senator Gordon. Alam namin na maraming nangyaring ganyan, mga riding in tandem ng nabibiktima, no? Kaya ang inyong kapulisan ay meron kaming unit, yung TMRU, yung Tactical Motorcycle Riding Unit namin na sila yung tagabantay ng mga daan natin. Naka-deploy yan, naka-motor yan, may mahaba yan. Pag may nangyaring ganyan ay sila ang ura-urada na nakakapag-respond, nakaka-deploy. So yun ang isang ginawa natin dyan. At ang isa pa ay ang ating highway patrol na nagpapatupad ng ligtas na sa highway natin ay sila ang naatasan para i-implement yung ganyang yung sa yung alam mo na yung hindi nakarehistrong mga motorsiklo, kasi yung mga ginagamit diyan sa krimen na ganyan ay yung mga hindi nakarehistro, gumagamit lang ng mga improvised na plate. So kasama yan sa trabaho ng highway patrol at saka yung TMRU, yung Tactical Motorcycle Riding Units natin. At meron na ba ho kayong possible communication with the Land Transportation Office? Dahil alam ko ang efforts po ng PNP, kayo po'y madalas pong nagsasagawa po ng checkpoint, no? Tiniharang nga ho ninyo, pinipigilan ho ninyo, ito pong mga nagmumotor. Pero parang hindi ho yata nagiging deterrent ito para matigil po ang mga krimen na dala ho nitong riding in tandem. Parang nasasayang. Ibig sabihin, sino ba ang nagkulang ho dito? LTO po ba? O yung pagbabantay ho ng ating pong kapulisan, sir? Hindi naman sa nagkulang, Alex, no? Kasi ngayon, napakarami talagang motor. Yan ang pinaka-number 1 mode of transportation natin ngayon, no? At may problema pa rin tayo sa mga plate
numbers. Yun nga ang yung aktang batas ni mahal na Senator Gordon ay yun nga yung motor na yung plate numbers na malalaki. Siyempre, alam mo naman na hindi naman magagawa yan ng isang araw lang o isang buwan lang kasi sa libo-libong motor natin hindi naman magagawa yan ng isang panandali ang oras lamang. No? Basta hintayin lang natin yung ginagawa ng LTO. Mayroon kaming close coordination with LTO, no? Hindi lang sa motor, pati sa mga sasakyan, sa mga vans. Alam mo, close ang coordination namin, yung mga nagtatransport ng mga pasahero na mga kolorong van. No? Marami nang na-apprehend ang Mahawi Patrol at saka LTO. Oho, dahil pag hindi natigil ito, parang mawawalang saysay po yung Motorcycle Crime Prevention Act, yung batas po ni Senador Gordon na General, no? Sana ho, paigtingin pa natin. Siguro yung presensya pa rin po ng PNP, yung mga pulis sa kalsada, isa rin po sa mga deterrent siguro, sir, no? Tama yun, Alex. Yung presensya ng kapulisan natin sa mga lansangan, no? Kaya ang Highway Patrol natin ay visible naman sila, no? At siyempre, hindi lang naman natin mabudburan ng kapulisan ang buong kapuluan, no? Ang buong ng EDSA, hindi pwedeng lahat yan. Lahat ay pagtutulungan natin yan in coordination with LTO, other concerned agencies, at saka sa local government units natin, Alex. Okay. Sir, baka meron pa ho kayong mga anunsyo ngayon, sir, para maibahagi natin sa ating po mga kababayan. Go ahead, sir. Pagkakataon nyo na po, sir. Go ahead, sir. Sa mga kababayan natin ay huwag kayong matakot sa mga sinasabi nila. Kasi wala naman talagang kautusan si General Sinas na magkaroon ng profiling, red tagging, no? Ito ay nare-recognize ng inyong kapulisan na ito ay in the spirit of bayanihan. Alam naman ninyo ang mga Pinoy ay likas sa atin ang matulungin, gusto nating tumulong, no? Pero sa mga nag-oorganisa ay isaayos lang natin, no? Ayaw nating, sabi ko nga, ay maging super spreader events ito at ito pa ang maging lalong magkalat ng virus. No? So, isaayos lang natin, i-coordinate natin sa mga local government units, sa mga barangay, para sila rin ay tumulong sa pagsasaayos ng pila, kaayusan sa lugar kung saan man may bayanihan na ganyan. Yun lamang, Alex. Maraming salamat. Okay. Maraming salamat po, General. Congratulations ulit, sir. At kami po ay anytime tatawag ko sa inyo para po sa mga updates po mula po sa Philippine National Police. Thank you, sir. Congrats. Thank you, Alex. Thank you. Thank you po si Brigadier General Ronaldo Olay, ang bagong tagapagsalita po ng Philippine National Police, at kay General Usana. Sir, thank you, sir, at maraming salamat po sa inyong pong serbisyo sa ating pong Philippine National Police, at happy retirement sa inyo, sir. Retired na rin pala to si General Usana. Maraming salamat rin po sa pag-accommodate po sa aming pong tawag dito sa Radyo Pilipinas. Okay, pasok muna tayo. Bago tayo mag-break, pasok muna natin ang ilang po mga reports ng ating pong kasamahan mula sa probinsya. Simulan po natin ang balita. Asa na ba? Napakalayo na hindi ko na makita. Ivy? Ang dami na nating communication dito sa Viber natin. Sino ba yung unahin natin? Ito, balita mula sa Bicol Region. 400 katao sa bayan ng Pulangi, Albay isinailalim na rin po sa home quarantine. Detalye mula kay, tama ba? Nancy, tama ba itong aking binabasa ngayon? Tama, Nancy Medjavillo. Nancy, go ahead. Radyo Pilipinas, report. Halos 400 katao sa bayan ng Pulangi ang naging close contact na isa sa kawani ng Philippine Statistics Authority na nagpositibo sa COVID-19. Ayon kay Mayor Andy Mariscotes ng Pulangi, ang mga ito ay naka-home quarantine simula noong Abril 19 hanggang 24. Saklaw nito ang 5 barangay sa nabanggit na bayan. Inamin naman ni PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz na talagang nagpositibo ang isa sa kanyang kawani bagamat ito ay asymptomatic. Nagkataon lang na siya ay nakatakdang operahan bilang standard operating procedure sa paggamutan. Sumailalim ito sa rapid test, nag-positive at na-confirm ulit sa saliva test. Sinabi ni Perdiz wala naman sa ibang kawani ng PSA ang naging close contact nito maliban lamang sa mga nagrehistro sa National ID sa Pulangi na may 3 registration sites. Sa ngayon, pansamantalang sarado ang registration centers sa lugar.
Hali Albay, Nancy Medjabillo, Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat. Maraming salamat kay Nancy Medjabillo mula po sa Bicol Region. Sunod natin, ito yung mga aktibong kaso daw ng COVID-19 sa lungsod ng Puerto Princesa. Pumalo na. Naku, higit 100 po yan ang natamaan po ng COVID. Detalye mula kay Jillian Faye Ibanez mula sa Palawan. Jillian, go! Radyo Pilipinas Report. Nakapagtala ng 62 bagong aktibong kaso ng COVID-19 ang lungsod ng Puerto Princesa kagabi, April 20, araw ng Martes. Ayon kay Puerto Princesa Incident Management Team Dr. Dean Palangka, pumalo na sa kabuuang 170 ang kasalukuyang active cases sa syudad na ang 50% anya ay binubuo ng mga lokal na kaso. Sinabi ni Palangka na humigit kumulang 500 individual sa ngayon ang first-degree close contacts na naturang mga aktibong kaso at 100 ang nagpositibo sa antigen test na nakatakdang isailalim sa RT-PCR confirmatory test. Dagdag pa ng opisyal ay inaasahang sisipa sa lungsod ng Puerto Princesa hanggang 300 aktibong kaso ng COVID-19 bago matapos ang linggong ito. Samantala, nagdeklara na rin ng 3 araw na work suspension ang pamahalaang panlungsod ng Puerto Princesa para sa mga kawani ng Old and New City Hall upang bigyang daan ng decontamination procedures matapos na magpositibo ang ilang mga individual mula sa iba't ibang departamento at tanggapan sa mga gusali. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas. Thank you, Jillian. Mula po sa Palawan, sunod natin ito mula sa Visayas, may git 500 healthcare workers sa Southern Leyte na bakunahan na kontra COVID. Detalye mula kay Dalia Urit. Dalia, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Umabot na sa mahigit 5,000 healthcare workers at frontliners sa buong probinsya ng Southern Leyte ang naturukan ng unang dose ng bakuna kontra COVID-19. Ito ang ating napag-alaman mula kay COVID-19 Vaccine Coordinator Ma'am Elena Bagares at NIP Coordinator Alma Malazarte. Sa pinakahuling tala ng Provincial Health Office, nasa 5,464 frontliners ang nakatanggap na ng bakunang Sinovac at AstraZeneca mula nang inilunsad ang vaccination program sa probinsya noong nakaraang buwan. Samantala, ayon naman kay Provincial Health Officer 1 Dr. Jean Oy, patuloy ngayon sa pagpapambakuna ang mahigit 1,078 medical workers para sa kanilang second dose ng Sinovac vaccines kung saan pinakamalaking alokasyon ang syudad ng Maasin at ang iba pang mga pribadong ospital nito. Kadalasan naman sa mga nakatanggap ng bakuna ay may minor reaction lamang sa kanilang katawan gaya ng pamamaga sa injection site, pagsakit ng ulo, lagnat at may konting rashes. Ayon kay Provincial Health Officer 2 Dr. Feliciano John Matibag, dumating na rin ngayong isang araw ang mahigit 6,850 na total allocation sa mga Barangay Health Emergency Response Team o BHERTS na siyang katuwang rin ng ating mga health personnel sa pagbibigay ng serbisyong medikal. Dagdag rin ni Pharmacist Yasmin Napoles sa Maasin City Health Unit na target umano ng mga health officials na pagkatapos na mabakunahan ang ating mga BHERTS at iba pang nasa A1 classification ay siyang hudyat na ng mga senior citizens sa kanilang pagkakataon na makatanggap sa naturang bakuna galing sa ating gobyerno. Patuloy ang paghihikayat ng mga lokal na opisyal lalong-lalo na si Governor Damian Mercado na pagkatiwalaan ng publiko ang mga bakuna para sa lalong madaling panahon ay matigil na ang pandemya. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Dalia Biara Urit, Radyo Pilipinas. Thank you. Dagang salamat kay Dalia Urit mula sa Southern Leyte. Sunod natin, ito, zero casualty sa ang lalawigan po ng Dinagat Island matapos dumaan ang bagyong Bising sa kanilang pong lugar. Detalye mula kay May Diaz. May, go ahead. Radyo Pilipinas Report. Maganda na ang panahon sa lalawigan ng Dinagat Islands pero nararamdaman na rin ang malakas na hampas ng hangin. Lifted na ang no-sail policy pero sinuspende muna ang pagbiyahe ng mga sasakyang pandagat na mas mababa sa 20 tonelada ang bigat dahil malaki pa rin ang alon sa dagat. Ayon kay Rosario Rojas Alon, hepe ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Dinagat Islands, pinaka naapektuhan sa probinsya ang agri-fishery kung saan nasa 736,375 pesos ang halaga ng pinsala. Iniulat rin na nagiba ang isang bahay sa bayan ng Libo dahil sa paghambalos ng malakas na hangin pero walang naiulat na may nasaktan. May mga napinsala rin sa Pantalan at Siwal sa Libho at Tubahon. Halos 200 pamilya naman o katumbas ng mahigit 500 taong nakatira sa coastal area ang lumikas
Pero sa unat kahapon ay nakauwi na ang lahat. Gikan sa Butuan City, Kinisimig Diaz para sa Radyo Pilipinas. Okay, dagang salamat. May Diaz, gikan diha sa Butuan area, sa lungsod po ng Butuan, sa Mindanao. Okay, sa ating pong pagbabalik, kausapin ho natin ang dalawa ho natin mga motorcycle app companies, ang Joyride at ang Angkas, patungkol dito sa mungkahi po ng ilang mambabatas po sa mababang pulong ng Kongreso. Nalagyan daw ho ng mga parang helmet cameras, no, para ma-document po ang kanila pong mga transaksyon at para maiwasan daw po ang harassment at yung at mga iba pang mga kailangan pong ma-document sa kanila pong mga pagbibiyahe po dyan sa ating pong mga kalsada. Okay, magbabalik po tayo. Oras, 1:28 na po ng hapon. This time check Matinding is brought to you by kalaban ng COVID. San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman nakaupo, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sunog na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Alam niyo bang masama ang pagtatanim ng mga puno o mga pananim o halamang matataas ang tubo malapit o sa daanan ng linya ng kuryente? Bukod sa maaari itong makadulot ng pinsala sa mga nasa paligid nito, maaari rin itong maapektuhan ang daloy ng kuryente patungo sa mga kabahayan. May kaukulang parusa ang mahuhuling lumalabag dito, katulad ng pagkakakulong ng hanggang 12 taon at multa na hindi bababa sa 50,000 pesos. Makipagtulungan upang mapanatiling tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa inyong lugar at saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Mahahalagang issue, maiinit na balita at talakayang alamin sa mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas, 738 sa Metro Manila. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, sa oras po na 1:30 na po ng hapon ng Wednesday, ating pong pag-usapan ito pong mungkahi po ng isa pong mambabatas sa lower house na dapat daw maglagay ng body cams at kundi naman sa katawan, kundi sa helmet daw ng mga motorcycle taxi riders o drivers upang makatulong daw po itong siguraduhin ligtas ang kanilang biyahe at isa rin daw itong magandang solusyon laban sa mga umano'y pangaharas sa ilan po nating mga motorcycle riders, no? Kaya kunin na ho natin ang panig ng kumpanyang Angkas. Walang iba ang kanila pong tagapagsilta na walang iba kundi si George Royaca. Sir George, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Hi, good afternoon Boss Alex. Magandang hapon sa lahat ng mga tagapagpakinig niyo. Opo. Ano na ho bang naging pagtugon ho ninyo dito sa mungkahi po ng isa pong congressman na wala ba mga body cams or helmet, may ano ba mga helmet cams po ba ang ating po mga riders diyan po sa Angkas, sir? Sa ngayon, hindi naman po siya requirement, pero kami naman po ay laging tumisingin kung ano yung magiging mas pagpapaligtas ng ating mga booking, no? For both the drivers pati sa ating mga pasahero. So, kung ano man yung maging usapan at maging payo ng technical working group at ilagay po natin sa batas, kami naman po ay susunod lamang. Pero kami po talaga nagagala na nagkaroon na po tayo ng Congress Technical Working Group na na-convene kahapon at talagang lahat po ng mga congressman excited na po na mapasa yung batas. So ito po ay talagang malaking panalo, no? Ay malaking ginhawa para sa ating mga kagulong. Tagal na naghihintay. Oho. Ang isa sa mga concerns ng ilang po ninyong mga riders or mga drivers ho ng Angkas ay parang baka daw ho dagdag gastos naman po to para sa kanila. Kung ito daw ho ay isasaluhin po ng kumpanya
okay lang. Kayo po ba'y papayag po na kayo po isasalo sa gastos nito? Tayo naman pioneer po tayo dito, Boss Alex. So marami na po tayong nasalo at na-cover nung umpisa pa lang, no? Lalo-lalo na dati yung insurance natin, pati yung mga gear. So ito po talaga kailangan natin ng mas easy pa na pag-aaral, no? Para makita po talaga natin yung ano yung magiging epekto nito sa driver, pati kung talaga po bang magiging mas ligtas yung ating mga booking. So, naiintindihan po natin yung sinasabi ng mga biker na talagang dagdag gastos, lalo na po sa ngayon na time ng pandemya. Pero ito po lahat ay talagang kailangan natin pag-usapan kasi ang ultimate goal at objective po natin is mapasa yung batas. At pag tayo ay naging legal na po sa daan na talagang permanently na legal, wala na po magiging hassle sa ating mga bikers. So we always have to look at the overall objective is talagang mapasa po yung batas natin. So lahat po ito pag-aaralan natin, Boss Alex. Opo. At ang isa rin po, Sir George, na gusto hong para makatulong daw itong mga body cameras ay para daw mabigyan po ng solusyon laban daw sa mga pangaharas sa mga riders. Can you cite an example po ba na meron ba mga pangaharas? Ang alam ko lang na harassment ay yung nabibiktima mo sila ng mga fake customers. Pero yung pangaharas, meron ba? May hino-hold up ba ho sila? May mga ganun po ba? Actually, nangyayari po yan. No? Alam na po ng lahat ng ating mga kagulong yan. Experience na po nila yan bago pa magkaroon ng angkas. Na talagang naharas po sila sa checkpoint, naharas sila minsan-minsan ng mga ibang enforcers na medyo magagaling din po. So, ito po yung talagang kasama po sa everyday life ng ating mga kagulong. No? So, maganda rin naman po yung punto na meron tayong body cam sa kotse po. Magagamit rin po itong mga camera na to para maayos po yung mga dispute sa mga aksidente at pati rin ngayon po sa mga enforcement. So, ito po yung meron po talagang meron po talagang positibo na maidudulot itong mga cams na to. Pero syempre, kailangan din po natin maging maayos din sa cost, pati din sa quality rin po ng camera. Kasi syempre po, hindi po ito nasa loob ng kotse, nasa labas po yan. So, kailangan po waterproof po yan, di ba? Kasi pwede pong umulan at masira yan. So, ito po yung mga talagang kailangan natin talakayin para mas maging mas epektibo yung itong mga polisiya na to. Okay. Siguro habol ko na lang pong usapin tungkol po dito sa para bigyan na solusyon ito pong mga fake customers, yung mag-order tapos hindi tutuluyang bayaran. Ano na hong ginagawa ho ng inyo pong kumpanya para at least maproteksyonan po natin ang mga riders natin with regards to dito sa mga pambibiro ho ng ilan po natin mga kababayan, sir? Napakagandang tanong po yan. Kami po talaga ay hindi sang-ayon din sa mga ginagawa ng ibang tao na inaloko po nila yung bikers. Kaya nga po meron tayong platform na pag naging issue po yan, na napoprotektahan po natin yung biker, pati na rin po yung pasahero, no, o yung customer na gumawa nito, nagagawan po natin ng paraan. Either nababan po natin sila, tapos naalagaan po natin yung biker natin at hindi po siya talagang out of pocket. No? So ito po ay nagagawa na may mga platform. Kaya problema po natin dun sa mga ibang tao na walang platform at habal-habal at dumidiretso po sa Facebook, dun po walang mga recourse. Pero kaya po tayo may platform para nahabol po natin yung kumpanya. So ibig sabihin kapag nanloloko ho ang isa pong tao, outright po ba, nalolocate po ba natin kung sino ba ho yung nag-order na yon at pwede bang habulin pa yun, sir? Tama po yan. Oo, nalolocate po natin yun sa course ng investigation natin. Tapos makikita po natin kung ano po talaga nangyari. Maraming mga ibang miscommunication lang, pero nandito po yung angkas lagi to handle the dispute resolution. At kaya dito sa angkas, Boss Alex, ang magandang balita ko naman na maibabalita sa inyo na wala po tayo masyadong maraming mga issues na ganyan. Kasi yung ating mga customers din is talagang mabait din at alam rin po yung dadaanan ng ating mga bikers at talaga pong natutulungan po yung community natin sa angkas. Ayun. So, kumbaga isolated pala yung nangyari po sa isa po ninyong rider, sir, no? Baka dinaan ba ho yung sa app ninyo o baka hindi dinaan ba yon? Hindi ko na lang po ma-divulge yung ating mga ating investigation doon, pero I assure you
na yung legitimate na angkas bookings, wala po tayong nagiging issue. Lalo-lalo sa ating mga bikers. Shout out na rin sa ating mga bikers na dapat legitimate yung ating booking at kung ganun man, kumpiyansa kayo na napoprotektahan po kayo ng kumpanya. Ayun. Kailangan pala talagang legit na idadaan talaga sa inyong sistema. Kung hindi dadaan sa sistema, sigurado hindi po mag-manifesto yun, sir, no? Oo, hindi po. Pati yung mga sa mga past angkas bikers, diba? Mag-apply na lang po kayo uli sa amin o sabihin niyo sa amin kung gusto niyo maging pa-reactivate ulit. Huwag niyo po gamitin yung mga uniform, pati yung mga ID para lang makalagpas sa checkpoint. So marami rin pong gumagawa niyon. So payo lang sa kanila na mga kapatid, isang community po tayo at sabihan niyo lang kami para magawan po natin ng paraan yung mga issues natin ngayong pandemya. Okay. By the way, update po sa inyo pong serbisyo. Kumusta ba? Marami na hubang tumatangkilik pa rin huba ng angkas sa mga panahon nito dahil MECQ tayo, sir, no? Opo, para pong roller coaster, paakyat baba po tayo, depende na lang po sa status ng ating quarantine. Pero ganyan po talaga yung sadyang buhay natin sa pandemya. We just roll with the punches, ika nga, Boss Alex. Gumaganda naman po ang ating takbo ngayon. Pero syempre, malayo pa rin tayo kung sasabihin natin, kukumpara natin dun sa pre-COVID levels. Pero we are here to support the safety protocols, kung ano man yung ipayo ng ating IATF. At tayo po ay always working together with our regulators and our enforcers to make sure na safe po lahat ng ating booking. Okay. Sir George, thank you so much for your time at good luck po sa inyong pong kumpanya, sir. Salamat. Thank you, Boss Alex. Mabuhay po kayo. Thank you po si Ginoong George Sorieka po, ang tagapagsalita po ng Angkas. Dako naman po tayo sa Joyride. Eto na po, nasa linya ngayon po si Attorney Noli Yala, si Commissioner. Noli, good afternoon, sir. Si Alex Santos. Idol! Good afternoon, Idol, Alex. How are you, sir? How are you? Kumusta? Ito po, nakakulong dahil alam naman po natin na napakahirap ng panahon. Nakakatakot, lalo na pagka ganito tayong 35, Idol, mahirap. Diba? Yung mga 35 and above, medyo talagang delikado tayo. By the way, ano hong position po ng Joyride with regards po dito sa mungkahi po ng isa pong mambabata sa lower house na kabitan daw kayo ng camera, itong mga riders po ninyo. Is that a welcome development po sa inyo, sir? Well, sa amin naman po, kahit ano pong makakatulong para masigurado na ang ating pong mga mananakay at ang ating mga rider ay nabibigyan ng proteksyon at nagiging pong mas episyente o maasahan ang paggamit ng motorcycle taxi. Kami po ay open dyan po sa mga panukalang ganyan. No? Kahapon nga ako doon sa naging congressional hearing doon po sa TWG na pinatawag ni Honorable Congressman Chanco, narinig po namin itong mungkahin nito mula kay Congressman Tony Pet Albano. At kami po ay bukas sa ganyang mga mungkahi. Ang amin lang po sigurong isang maidadagdag dyan ay bagamat kami po ay open to this suggestion, baka lang po hindi napapanahon dahil alam naman po natin na ito po ay karagdagang gastos na naman para sa ating mga biker. Yes. Alam niyo po, Alex, unang-una po ngayon, gumagastos na po ang ating mga biker dun po sa kanilang mga pangangailangan para makasunod sa health and safety protocols ng IATF. Kasama na po dyan ay yung barrier shield na kailangan po nilang dala-dala, yun pong mga disinfectants na kailangan pong ginagamit nila, yung pong pagpapatest. Bagamat ito po ay binibigyan naman ng libre ng iba, kahit na paano po ay meron pa rin po silang gastusin at iba't iba pa pong kagamitan para po makasigurado na nakakasunod po ang ating mga riders o bikers sa IATF protocols. No? So ito pong body cam ay magiging additional expense na naman po sa ating mga biker. At siguro, bagamat maganda po ang hangarin, baka lang po hindi napapanahon at baka ho pwedeng ipagpaliban habang siguro magkaroon ng konting normalcy ang
ang pagtakbo ng ating MC Taxi. Oho. Pero sa ngayon, paano ho ba natin mapoproteksyonan ng ating pong mga riders po sa inyo po sa Joyride? Siguro presensya siguro ng kapulisan, no? At meron sila matatakbuhan. At at the same time, sa inyong kumpanya, sir, ano ho bang mga measures sa ginagawa ng inyong pong Joyride, sir? Kami po ay malaki po ang tulong sa amin ng mga law enforcement agents, no? Ang HPG po ay talagang malaking ahensya, kasama na rin po ang MMDA na tumutulong po sa aming mga riders. Very close po ang coordination ng Joyride sa mga ahensyang ito kung nagkakaroon po ng mga problema ang aming mga riders. On the part po naman ng kumpanya ng Joyride, meron po naman kaming 24/7 help desk para sa aming mga riders at para sa aming po mga mananakay. At meron po kami mga emergency response crew na umaayuda po sa aming mga riders kapag nagkakaroon po ng aberya, ng aksidente o ng problema sa kanila pong paghahatid ng mga pasahero. Talaga pong nakatutok ang aming kumpanya. Meron po kaming dedicated liaison officers na naka-assign po sa aming mga riders in every district na nandun po sila. At kaya po naman masaya po kami na ibabalita na wala naman po kami maraming mga nagiging reports ng problema o ng mga issue na kinasasangkutan po ng aming mga riders. Dahil isa kasi daw yung magandang solusyon dito sa mga umano'y pangaharas. Meron ho ba kayong mga datos dyan na inyong po mga riders sa Joyride biktima ng pangaharas, pang-hold up, ano ba mga crimes mo dyan? Well, wala naman po kaming maraming instances ng ganyan. Siguro po ang unang-una po ang aming po mga riders naman ay well-trained para po i-handle ang mga sitwasyon. In addition po, dahil nga tayo ay technology-based, yun pong mismong app natin ay nakaka-track kung saan, nakatrack po natin via GPS kung saan po ang ating mga riders. No? So, madali pong rumuspinde, madali pong mag-report kung meron pong problema. Yun pong nangyari lang sa amin isang beses, yung meron pong nagpadala ng isang pinagbabawal na substance, no, yung illegal drugs po na inilagay sa loob po ng tinapay. Yun po mismo naming rider ang nagsumbong po sa barangay. At ito po ay natunugan ng mga kapulisan at natukoy po kung saan nanggaling yung mismong padala na yon. Ito po ay dahil nga sa aming training, dahil napunakagad ng aming rider na yung pong pinapadala ay galing pa sa malayong lugar at tatalin po sa isang malayong lugar, magkano lang naman po yung isang balot ng tinapay. Kaya sabi, parang mas mahal pa yung kaya nagtaka na siya na bakit papadala ng gano'n. Kaya po yun po ang aming laging pinapaalala sa aming mga riders na maging gamitin ng kanilang common sense, no? At of course, maging mapagmatyag sa mga nagpapadala din po at mga sumasakay din po sa ating serbisyo. And lastly siguro po, Commissioner, kumusta ang ridership po ng Joyride? At marami pa rin hubang tumatangkilik sa panahon na ito? Well, Idol Alex, talagang ang aming pong ridership ay mataas pa rin. Mataas pong aming activated riders. Doon po sa inilaan naming 15,000 riders sa Metro Manila, meron po kaming activated riders na more than 12,000. Subalit, alam niyo po, yung panahon po natin ngayon, yan pong, alam naman ho ninyo, ang nagda-drive po ng aktibidades ng motorcycle taxi ay ang demand by our customers, no? Medyo mababaho compared po dun sa pre-COVID numbers po natin. Dahil nga po una napakaraming requirements, no? Ngayon po mga pasahero kailangan meron silang sariling helmet based on the IATF
requirements. No? Kami po ay may free passenger helmet program na ibinibigay sa aming mga pasahero. Pero despite this, talaga pong marami pa rin pong may mga issues pa rin po dyan. Of course, yung cashless system na pinapatupad. And of course, yung pong pag-aalala din ng ating mga pasahero sa pagdating po sa social distancing at saka yung health protocols. So we are happy with the way ridership is picking up, pero wala pa po dun sa levels ng pre-pandemic. Pero kami po ay umaasa na ito po ay mag-normalize as the economy is open. Of course, more mobility is required. Yeah. Although ito ang aking gustong i-point out lang kasamang Alex, no? Ang aming pong sitwasyon ngayon ay kami nasa loob ng pilot study. So again, kagaya po ng paulit-ulit na sinasabi sa amin ng TWG headed by Asik Edgar Galvante, kami po ay kumakalat ng datos para sa pagpapasabatas ng legalization ng motorcycle taxi. So hindi pa po mahalaga ang commercial issues dito or ang economic gains. Ang mahalaga po dito ay ang masigurado lang po na ang motorcycle taxi ay magiging ligtas at magiging maaasahan pong serbisyo para sa ating mga taong bayan. Okay. Well said, Commissioner. Thank you so much for your time dito po sa Radyo Pilipinas. Thank you, sir. Ingat po. Maraming po salamat, Idol Alex. Maraming po salamat. Thank you po. Si Noli Yala po, ang VP for Corporate Affairs as spokesperson na rin po ng Joyride. Short break lang tayo. Sa ating po pagbabalik, kausapin na natin si Attorney Vic Rodriguez, ang legal counsel po ni Senator Bongbong Marcos. Kaugnay po ito sa pagbasura ho sa protesta nila laban ho kay VP Leni Robredo. In a short while. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Sarap ng urig, sarap ng totoo. Sakrang ka na naman ako, Paps. Kalma ka na. Nag-angkas ka pa ng bigas. Kalma na. Sa grocery ka lang nagmotor, pero ang nauwi mo, sumok na itlog. Kalma ka na. Nag-Petron Sprint 40 ka na lang sana with thermal control system. With TCS formula. Controls heat, sustains power. Para laging chill mode sa road. Petron Sprint 40 motorcycle engine oil. Sustains power, controls heat, and protects engine for a smooth ride. Available in all Petron stations nationwide. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa casino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa Pagcor. Keep it fun. Game responsibly. Alex Santos sa Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas 738 AM. Okay, nagbabalik po tayo. We are in our last stretch na po. Hanggang 1:55 lang ho tayo. At nasa linya ngayon po si Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita at the same time legal counsel po ni Senator Bongbong Marcos. Attorney Vic, good afternoon sir. Si Alex Santos po. Good afternoon, Alex. Good afternoon sa lahat ng tagapakinig at maraming salamat sa muling pagkakataon na ibinibigay ninyo. Opo, nagsalita po ang PET, ito pong Supreme Court. Ano po ang naging reaksyon po dito ng inyong pong kliyente, sir? Naglabas po kami ng pahayag kahapon at malinaw sa pahayag na binanggit ni Senador Bongbong Marcos sa aming ipagpapatuloy ang usapin at laban na ito. Meron pa naman kaming until Thursday to do what we have to do according to the rules of procedure ng PET. But as of the moment, Alex, aming patuloy na inaaral at iniintindi both the factual and legal basis that were cited in the decision by the PET. Oho. Ibig sabihin mo ba to, hindi pa tapos po itong laban ni Senador Bongbong, sir, no? Tuloy pa. Tama po yun. According to the rules of procedure ng PET, anumang magiging decision nila ay magiging final 10 days from the receipt of the decision, assuming there is no motion for reconsideration filed coming from us. So the 10 days will expire on Thursday of next week. So essentially, we still have until Thursday to exhaust all legal remedies and ipagpatuloy ang kasong ito. But as of the moment, Alex,
kami nag-aaral pa at iniintindi, inuunawa itong napaka-unfair na judgment na inilabas ng tribunal. Okay, bakit nyo nasabi na unfair po? Dahil po ba ang ponente ho nito ay si Justice Marvic Leonen? Well, to begin with, number one, yes. As stated in our official statement yesterday, the case was attended by extreme partiality and bias by the justice in charge, and he viewed the case from the beginning until they rendered the decision, not based on merits or the demerits of the petition or the election protest, but rather using his yellow lenses. And apart from that, Alex, hindi nga walang discussion whatsoever doon sa aming third cause of action. At kung nabasa sana lang nung karamihan sa ating mga kababayan, merong mga opinion doon ng mga kagalang-galang na justice natin sa Supreme Court na nagsasabing hindi saklaw ng Rule 65 yung aming third cause of action. Therefore, hindi dapat dinismiss. Okay, sa ngayon ay medyo, attorney, malapit-lapit na pong halalan na kailangan ma-resolve na ito ng maaga kaysa naman itutuloy pa rin po ito ni Senador Bong. Ang naging, alam mo, kaya lang naman na-delay ito dahil sa pag-delay na ginawa nila Mrs. Sobredo. But kagaya na sinabi namin sa statement namin kahapon, hindi maaring tumalikod si Senador Bongbong Marcos doon sa 14 million, at least the 14 million recorded voters who voted for him. Tama. Meron siyang social obligation and he made a social pact with the Filipino people na kanyang tatapusin ang kasong ito at pananagutin ng Mandaraya. Hindi naman kami, porque nagkaroon lang ng adverse decision, hindi pa naman final, kami tatalikod na sa napakahalagang obligasyong ito na ginampanan ni Senador Bongbong Marcos sa sambayan ng Pilipino. Oo, so ibig sabihin na inaantabayanan talaga ito ng mga bumoto kay Senador Bongbong, sir, no? Tama yun, Alex. Yung 14 million na binilang. Paano yung million-million pang hindi binilang at sadyang winala? So it's a social obligation. It's a social contract made by Senator Bongbong Marcos with the Filipino people. At kagaya nga na sinabi niya kahapon, tutuloy niya ang labang ito, whether in the form of elevating the matter sa tribunal muli or the bar of public opinion or by. Okay. Sige po. With that, attorney, thank you so much po. Good luck muli po sa inyo, sir. Salamat. Maraming salamat, Alex, at magandang hapon. Si Attorney Vic Rodriguez po yan, ang legal counsel po ni Senador Bongbong Marcos. So yun nga, talaga, no? Tuloy pa rin ang laban, kahit na at pagkakaalam ko, dalawang na tong desisyon mula po sa Supreme Court ang pumapabor ho doon sa kabila. Never po tayo narinig na pumabor po sa panig po ni Senador Bongbong Marcos ito pong Supreme Court nito. Ay nako, antabayanan po natin ang susunod na gagawin pong hakbang ng legal moves po nitong kampo ho ni Senador Bongbong Marcos. In the meantime, 1:55 na po. Maraming salamat po sa pagsama sa isang oras po na talakayan dito po sa Radyo Pilipinas. By the way, ito habol ko na siguro po, no, nagkaroon po ng verdict trial dito po sa ito po yung police na ito, no, si Derek Chauvin. Ito po ay guilty at ang sabi ho ng jury, siya po ay makukulong dahil po sa mga counts dito sa second degree murder, third degree murder at yung second degree manslaughter. Ito po yung nangyari po sa pagkamatay nito pong mamang ito, no. Kawawa naman po itong si itong si George Floyd. Maalala ho ninyo, siya po ay niluhuran ng pulis na yan, kaya nakakuha ko sila ng hustisya ukol po dyan sa naging madugong insidente po dyan sa Amerika. Okay, maraming salamat po sa ating mga kasama, si Rolly Bumatayo at si Roxanne Wamil at siyempre si Ivy Grace Rivera. Until tomorrow, bye for now! We know you're always on the go. Pero ang huli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Sure na wala kang mamimili. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang
Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako. Ikaw. Lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mas hugas iwas. Ngayong gabi sa Ulat Bayan. Tropical cyclone. Hindi nang help protocol. O ang cashless toll payment. Buong pwersa pong nakatutok ngayon, PTV. Bigyang linaw ang mga opisyal na pahayag ng pamahalaan. Hanapin ang source, maging maagap sa pagkalat ng balita. Magbantay, ang mga pinuno ay may pananagutan sa taong bayan. Sa kabila ng panganib, higit na mananaig ang pagtupad sa tungkulin. Ang pagbibigay ng impormasyong tapat at wasto ay bahagi ng ating serbisyo publiko. Sila ang mga magigiting na mamamahayag na inyong pinagkakatiwalaan. At ito ang mas pinalakas na PTV News, ang boses ng katotohanan para sa bayan. Bumibirada sa mga usapin kapag kailangan na masusing himayin. Ang tiwala ng tao ay lubhang napakahalaga, kaya aming tatapatan ng makatotohanang pagbabalita. Aksyon, solusyon para sa paglalahad na napapanahon.